Good morning everyone. Dear brethren, nandito muli tayo to tackle the last part ng ating serye ng pinag-usapan tungkol sa God's purpose for humanity. So umagang ito, pag-usapan po natin yung panglima, created to rule. Stick with us and enjoy the message of the Lord. God bless everyone. Patuloy po tayo. Kapatid, once again, nandito tayo magkakasama. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos because again, it's a Sunday for us to gather together to worship the Lord in one spirit and in truth ay magkakasama tayo. At welcome po sa the greatest gathering on earth and the joyous gathering on earth as we gather for the name of the Lord, as we worship Him. So congratulations everyone for waiting for this moment again for us to be together at purihin ang Panginoon Diyos. Bago ang lahat ay let us have time to pray. Napakahalaga po ang manalangin sa panahon po ng challenging times na ito. Ay kailangan po natin ang himukin natin ang pagkilos ng Panginoon Diyos, kanyang habag, kanyang biyaya at grasya ay kanyang ipadama sa atin because He is a God of comfort. At tayo po'y manalangin muna, samahan niyo ako. Father God, we come to you with humility. Continue to search our hearts, O God, na kami po ay patuloy na humihingi po ng inyong cleansing, kapatawaran sa mga nagawa naming mali sa inyong mga paningin, sa mga nagdaang mga panahon na lumipas, mga araw na nagdumaan. Batid man namin ito o hindi, O God, patuloy na bago kami magpatuloy na lumapit sa inyong banal na presensya, sa inyong banal na trono. Sinisika po namin na kami po ay karapat-dapat po, kaya po humingi po kami ng kanyang kapatawaran. Kung mayroon man, ay kami po ay nagsisisi sa lahat ng ito. Kinikilala na kami po ay makasalanan at mahina at limitado sa maraming bagay. Thank you, O God, na nandiyan ka lagi, na binibigyan mo kami ng pabor at kinikilala na kami po ay mahina sa patuloy namin paglapit sa iyo, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat. Father God, sa lahat ng mga kapatiran na narito at mga kapatiran na nasa kanilang mga sariling tahanan, saan man sila naroon ngayon, sa panahon ng aming panalangin, ay himukin mo ang aming pong isip, damdamin na magkaisa kami, na ilagak lahat, Panginoon, sa iyo. Na kami po ay tumatakbo sa inyong kanlungan, lumalapit sa inyong kapangyarihan, O God. Na patuloy na sa inyong pag-iingat, protection po ninyo sa aming pong nararanasang COVID-19 pandemic. Salamat sa kabila na kami po ay affected sa pangyayari for almost 7 months or more than 6 months already. Salamat na hindi kami infected. Father, for those who were infected by COVID-19, saan man sila naroon sa buong mundo, sa hospital man, saan sila naroon, abutin mo sila at hipuin mo sila at pagalingin. Tulungan mo ang mga frontliners, mga doctors, bigyan mo sila ng wisdom. Patuloy na supuin ang pandemyang ito. At sa mga nasa mga dalubhasa sa pagsasaliksik ng bakuna, dalangin po namin na gabayan mo sila at tulungan, bigyan ng wisdom upang makagawa na po sila ng yung tama na bakuna para
matapos na po ang hamon ng buhay namin ito dahil sa virus na ito. Abutin mo sila, Panginoon, comfort mo sila, at huwag mo silang pabayaan. Lord, generally, I pray for the propagation of the gospel all over the world, na magpatuloy ito locally, internationally, big and small congregations, lahat ng mission organizations, ay pag-isahin mo lahat ng mga lingkod mo, mga anak mo na unitedly, O God, ay maisagawa po namin ang inyong mandate sa Great Commission sa Matthew 28 na higit na magpatuloy kami na ihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan, pakilala kayo, ang pag-ibig sa tao, at sino kayo na Panginoon ng buong mundo. Father, I pray for the protection of the church, na magpatuloy ang inyong pag-iingat, na maisagawa ang mga ministries, na wala pong maging hadlang, maging ang pagpapatibay mo sa mga believers, the perseverance of the saints, na sa kabila ng mga challenges ay hindi sila tatalikod o kaya manghihina o mag-waver sa kanilang pananampalataya sa iyo, pagkos ay ang hamon ng mundong ito ngayon ay magbigay sa kanila ng puwang para tumibay pa ang pananampalataya ng bawat isa. Lahat ng tao sa buong mundo, O God, lumingon sa iyo. This is our prayer na ang panahong ito ay imukin mo mga tao na walang ibang solusyon sa challenges ng buhay na ito, kundi ang Panginoon Kristo lamang, Panginoon, tagapagligtas ng tao. Father, even nature, kontrolado mo. Lahat ng mga nangyayari, kontrolado mo. Batid mo ang lahat ng ito. Lord, sa inyo kami lamang lumapit at humingi ng kahabagan, kaawaan, at yung control mo, Panginoon. Kayo lamang ang makapangyarihan, Diyos. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala kayo. Father God, sa lahat ng tao sa buong mundo, ano man ang kanilang pinagdadaanan, Father, I entrust them to you. Continue to heal them by your divine power of healing, O God. Yung mga nakakaranas ng pagsubok, kakaranas ng kawalan ng mga pangangailangan, especially, Panginoon, yung mga bansa na nag-iikahos sa pagkain, halos walang makain. Father, abutin mo sila. Provide for them. Maging mga taong nasa maayos na kalagayan, O God, if they are experiencing victory, let them know, Father, that they will acknowledge you, that everything that they are enjoying comes from you. At sa amin po papatuloy, salamat din na tinawag mo kami, pinili mo kami para maglingkod sa iyo. And this is such a great blessing for each one of us, O God, as we continue to present the gospel, as we present your message every Sunday. Dalangin ko rin ang mga nakikinig ngayon, nanonood, na buksan mo ang kanilang puso, na walang hindrance, na matanggap nila ang mensahe mo ngayon, at dagdag sa mga series of messages na narinig nila upang mapatibay ang kanilang pananampalataya sa iyo, at patuloy ang kanilang relationship sa iyo. At maipadama din rin nila ito sa pang-araw-araw na buhay nila, so that people will see you in the lives of believers dahil sa mga mensahe mo na naipapabot mo sa amin. Father God, thank you for this time. Thank you for my brethren who are with me right now. Nagkakaisa kami para maisagawa ang gawain ito,
may share ito, Panginoon. Thank you for Rob, Sky, Bentong is here, Karen, and my wife. And we pray for our brethren out there na they will continue to pray with us as we share your message today. Salamat po ng marami. In less few words, I will end this prayer, O God, heal our land. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Let's enjoy this moment with the Lord as we continue to be still and know that God is our great God. At sa pagkakataong ito ay magalak tayo dahil nasa ikalimang serye na tayo ng ating pinag-uusapan tungkol sa God's purpose for humanity. At bago ko i-share sa inyo yung panglima na bahagi ng ating pinag-uusapan, ay balikan natin yung unang series, 5-part series ng ating pinag-uusapan. Yung una po na purpose for humanity, God's purpose for humanity is we were created in God's image. At pangalawa po, we were created to relate. Pangatlo, we were created to work. And pang-apat po, yung last Sunday, pinalakay natin, we were created to rest. Ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin yung panlima, we were created to rule. So yun po yung ating pong pag-usapan sa umagang ito. Puri ng Panginoon Diyos, harinawa na sundan ninyo yung apat na naibahagi at ngayon panghuli sa ating pong tinatalakay, God's purposes for humanity. At patuloy na humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu, lahat kayo, lahat sa atin, upang siya ang i-acknowledge natin na tunay na tagapagturo natin. At we pray na gagamitin muli ako para ihayag ang kanyang mensahe sa umagang ito. Bago lahat ay tunghayan muna natin yung ating text, salita ng Diyos na ating pag-uusapan. Basahin ko po, allow me to read it. Ito yung basis, basihan natin para sa ating pagtatalakay sa umagang ito. Una pong babasahin natin sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Balikan po natin ito. Sabi sa 26 ng chapter 1 ng Genesis, verse 26 to 28. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. 28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Move forward po tayo sa chapter 3 ng Genesis, verses 1 to 7. Sabi po rito, this is about the fall of man. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it,
or you will die." "You will not surely die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Sa Revelation po tayo. Chapter 5 verses 1 to 10. Tingnan natin ang tinutukoy dito. Chapter 5 of Revelations verses 1 to 10. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." Then I saw a lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth." May the good Lord bless the reading of His Word into our hearts. Mga kapatid, we were created to rule. Ito po yung last part ng ating pag-uusapan tungkol sa God's purposes for humanity. At napakahalaga po itong huling ito, bagamat lahat po ay mahalaga na isakatuparan natin. Itong pang-apat po ay ito po ay pang-5 po ay ito po yung minimithi ng Diyos na ipagpatuloy natin na ipamalas o gawin sa buhay na ito as originally planned by God for humanity. At of course, pag-uusapan natin na itong rulership na ito, yung dominion na ito, yung plano ng Diyos na napakahalaga for human to dwell in this life ay hindi po nasunod. And again, makikita natin because of disobedience at naapektuhan itong dominion na ito, itong rulership na ito, yung authority that God has given for humanity to take over the earth, no? Yung pangangalaga ng mundong ito. Ito po yung titignan natin. Ano yung naging dahilan at paano na-restore
yung dominion na ito, yung rulership, yung reign na tinatawag ng humanity over all the earth na plano ng Diyos. Ito po yung pag-uusapan po natin sa umagang ito. God created humanity to rule over the earth as vice regents. Pagka sinabing vice regents, ito yung binigyan tayo ng Diyos na to take over in lieu of God. Yung tinatawag na vice regents, yung regent na yan. Tayo supposed to be a regent of this world, regent of earth. Yung tayo yung tagapamahala in lieu or in behalf of God. Because God created us and He rule over us, ay yung creation ni Lord sa humanity, tayo naman daw yung magro-rule over the earth, yung kanyang creation. So napakaganda yung plano ng Diyos, no? So mayroon tayong makikitang hierarchy, yung nilalang tayo ng Diyos para sa Kanya, at tayong nilalang niya ay pangalagaan din yung kanyang creation, no? So yun po yung general na larawan na ating titingnan ngayon. At bilang tao, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na pangalagaan ang mundo over all His creation. Nasusunod kaya ito, mga kapatid? Nagagawa kaya ng tao itong napakagandang plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos for creating humanity? At yan po ang titignan natin ngayon. Yung reign na yan, yung pangunguna na yan, na binigay ni Lord sa tao, it's given fact na ang bawat tao meron siyang lakip na plano ng Diyos sa buhay ng tao, na He created humanity to reign or to control, to have dominion over His creation. So given yan sa tao, sa paglalang ng Diyos sa atin, to be a reflection of the loving rule of God. So yung rulership na yan galing sa Diyos, inilagay niya lang sa atin para yung suppose na gagawin ng Diyos, inilaan niya sa atin, inirelay niya yung rulership na yan, yung dominion na yan, yung reign na yan, para tayong mga taong nilalang niya ay isagawa ito sa kanyang creation, yung pangangalaga sa mundong ito. Okay. Ngunit nagkaroon ng problema as early in the reading of our text, after the creation, pagdating ng chapter 3 ng Genesis. Earlier, yung nabasa natin sa chapter 3, verses 1 to 7, nagkaroon ng problema. Okay? Early in that chapter, the fall of man, yung good intention ni Lord sa buhay natin ay nagbaliktad, no? Nagkaroon ng ibang senaryo because of disobedience. Nakita natin na yung serpent ay nagkaroon ng opportunity na silain si Eva, at nagkaroon ng problema as we read chapter 3 verses 1 to 7. Makikita natin that there was a problem na yung dominion na binigay sa atin ng Diyos kay Eva at Adan, yung mga unang couple nung panahon yon, ay hindi actually na isa katuparan. At doon nagkaroon ng problema dahil si Eva natukso ng diablo sa pamamagitan ng ahas, at yung dominion na yun parang isuko yung plano ng Diyos, at doon nagkaroon ng problema sa humanity, at doon nasira yung magandang plano ng Diyos na sabi, create niya tayo to rule over the earth. Lahat ng mga papawid, lahat na sa lupa, tayo dapat mga alaga. Sa pangyayari sa chapter 2, dahil kay Eva, ay nasira yon, at yung usurpation ng devil ay nagwagi, at nasila niya yung kaisipan at damdamin ni Eva, at natukso nga si Eva, at naging nasuway niya yung plano ng Diyos na hindi kakain
ng bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. At ito po ay natukso ng dyablo, ng ahas, at na-influence si Eva at nagkamali siya doon. Okay? Anong ginawa ni Adan? Parang wala siyang nagawa na nung panahon na pumitas si Eva ng bunga at kumain at nasa sideline nasa tabi niya si Adan, at since Adam was there beside her, ipinasa yung prutas at kumain din si Adan. Yung parang they both surrendered everything to the will of the devil. At doon nasira yung magandang plano ng Diyos. Fallen humanity, dahil sa disobedience, una pa man sa chapter 3 ng Genesis, namana na ito ng mga tao. At yung plano ng Diyos to rule over the earth ay hindi na naisakatuparan. Ang tao ay nagkanya-kanya na, nagsarili na, at hindi na naalagaan yung creation ni Lord na supposed to be ma-enjoy ng tao. So nandun na yung pagpapabaya because of sin. Nandun na yung pagkanya-kanya makasarili because of disobedience. At ito po actually ang nangyayari, at ito na malaking problema sa tao. Nagkakanya-kanya na tayo because of the fall of man started in chapter 3 by the first couple. At na-inherit natin ito, namana natin, at naging kaugalihan na ng tao na makasarili na, ang naging selfish na ang tao, nagpabaya na sa creation ni Lord, kaya ang mundong ito napapabayaan, kaya ang mundong ito nasisira because of this kasalanan or disobedience na namana natin kay Adan at Eva. Ang nangyayari ngayon sa tao is nandun pa rin yung dominion, nandun pa rin yung ruling factor sa tao, ngunit kung na lang yun, ginagawa nilang pangsarili. Okay? Nagiging abusive na ang tao, o kaya ang tao walang pakialam, yung tinatawag na abuse or abdicate. Yung power na yan na binigay sa atin ng Lord, hindi na naisasakuparan ng tama dahil inaabuso na ng tao. Yung kapangyarihan yan na yung pag-aabuso ay going above what is expected na maganda sana ng Diyos sa tao, inaabuso na yan, nagiging abusive ng tao sa power na yan na bibigay na ng pangit na imahe. Yung isang larawan naman ay yung baga si Eva, she gave up his dominion or her dominion sa serpent. Parang isinurrender niya yung authority. Kaya nawala yung authority, yung rulership na yan over all creation of God dahil disobedience. Nasira yun at nawala sa atin yun. Kaya nangyayari abuse at abdication. Ibig sabihin, yung wala nang, bahala na kayo. Okay? Wala nang pakialam ang tao. Supposedly, to take care of the world, wala na. Because of sin. So yun po yung nagiging problema since then hanggang ngayon, at yun po yung gustong i-correct ng Diyos sa last message niya ngayon as we tackle God's purpose for humanity. We surrendered the God-given dominion. Ang tao na isuko na ito o pinakawalan na ito, pinabayaan na, nag-give up na, yung ayaw ng isakatuparan because of disobedience. At nagkaroon na ng selfishness at yung pagiging makasarili. But in Jesus Christ again, He redeemed people of God. At tayong mga believers in the Lord Jesus Christ, we were the redeemed person to take over the dominion of this earth as the first and the plan of God to rule this earth.
o tayo mga Kristiyano ay nagkaroon na tayo ng reestablishment through Jesus Christ's work of salvation on the cross of Calvary. At tayo po ay naibalik sa plano ng Diyos na vice-regents. Kaya tayo mga Kristiyano, mayroon tayong yung puso, pananaw, attitude na pangalagaan ang creation ni Lord. At salamat kay Kristo just because we were redeemed from the foulness of sin, from yung pagkasira ng plano ng Diyos because of our disobedience. At salamat kay Kristo, yung work of redemption niya sa cross, na re-establish po tayo as vice-regents or regents of the creation of God. At naibalik na yon yung magandang plano ng Diyos sa humanity to rule over the earth. At titingnan natin mamaya, ano yung rule over the earth as believers, as people, as wonderfully planned by God nung una. At makikita natin mamaya yung plano na yan. To take care of this world, ibig sabihin, most and foremost, alagaan, re-establish, i-redeem, i-reposition ang mga tao for the Lord. Kasi yung position ng tao na wala na sa Diyos because of disobedience. Ibig kong sabihin, yung position ng tao supposed to be worshiping the Lord, serving the Lord, wala na because na-surrender na ni Eva yung dominion na yun noong unang panahon. Kaya hindi nababatid na alam ng tao na ganun na pala ang buhay ng tao ngayon, na napakalayo na ang tao sa Diyos, na nakalimutan na tayo pala yung inatasan ng Diyos na pangalagaan ang kanyang creation. At makikita natin in the end later yung Great Commission. At yun po yung mga bagay na titignan natin. Maalala nyo ba, hindi ako familiar gaano po sa Minecraft, sa FB ba yun, yung laro? Naglaro ba kayo doon, Minecraft? Familiar na Minecraft, pero yung gagawa ka ng sariling bahay. Gagawa ka ng sarili, mag-garden ka, magmimina ka, para yung baga sa you are to makirelate ka sa mundo, yung lugar mo. Alam ni Bendong yun. Very good. Thank you for helping me. Yung Minecraft na yan. Ito po ay na-establish, I believe, in the year 2009. Kung pinanganak na kayo doon, alam nyo na yung larong to. And after 2009, nung 2013, naging tanyag ito, sikat na ito. Ano ba talaga itong Minecraft na ito? Yung concept ng game na ito ay very simple. Okay? Wala kang specific task to do or to accomplish. Ang gagawin mo lang, makirelate ka lang sa environment. Okay? Gagawa ka ng bahay mo, the best na bahay mo, ilulugar mo kung saan, mag-garden ka, ilalagay mo kung saan lugar na maganda at mag-garden ka para para kang naglalaro na as a human individual through video game, ay makikita mo yung satisfaction mo na uy, ganda ng tinanim ko, uy, namunga na yung mga tinanim ko. Gagawa ka ng bahay mo, the best ka, foraging food for yung supply mo, tapos meron pa yung maghahanap ka ng mineral, yung magmamining ka, mga ganon, at makikita mo yung mga elements na available sa lugar. So nakikikwan lang ang tao, kumbaga sa larong ito, as tao, mag-build ka, mag-create ka ng gusto mo para masatisfy ka. So basically, yung plano ni Lord as we were created to rule, yun din ang gusto na sana ni Lord na makita sa pamamaraan natin as tao sa mundo. We create, we build, but alagaan ito at pangalagaan hanggang makita natin yung the best result of this. Pero anong nangyayari ngayon? Nagpabaya ang tao. Building, wala na. Yung creativity ng tao, wala na. Parang nakafocus na lang sila sa sarili nila, parang wala na silang pakialam sa mundong ito. Because they only think of themselves.
But in this game, nai-enjoy ng mga tao. Nasasatisfy sila kasi nakikita nila yung creativity nila sa larong ito na maganda, nasasatisfy sila. So, yun po sana yung larawan sa aktual sa buhay ng tao. Sa buhay natin, we create. What do we create? Our education. Nag-enjoy ba tayo? Did our part na maging maayos na estudyante sa pag-aaral? Pagkatapos ng pagiging estudyante, we look for a job. Now, mayroon na tayong trabaho, we still create, we still build. What are we doing now in our work? Are we enjoying it? Are we still tending the best that we could para maging maganda yung result ng ating trabaho, para maging maayos yung ating kinabukasan, ating future, na out of this created work na pinapasukan natin ay through this work ay may elevate yung ating pamumuhay at magkakaroon tayo ng satisfaction in this life. Okay. So yun po yung sinasabi ni Lord na we rule over everything. At gusto ng Diyos na makita ito na hindi lang sa video game ginagawa kundi actual sa buhay natin ay naisa sa katuparan po yung plano ng Diyos to rule over this life. Yung creation ni Lord ay masatisfy natin sa buhay na ito at we could enjoy the purpose of God sa buhay natin. God created humans to rule over creation. Again and again, God created humans to rule over creation. So nandun yung creativity, nandun yung creative longingness ng tao as a person towards the community. We desire to rule over which we create. We rule over our family, our work, everything that we do every day. We rule over in the sense that it will be a God-glorifying and satisfying authority over we create in this world. At dito, nagkaroon tayo ng problema, hindi nagagawa ito, hindi na nababantayan ng tao just because of selfishness, just because of yung effect ng disobedience, yung effect ng kasalanan ng tao. At yung God-given authority ay hindi na po naisa sa katuparan at hindi nakikita ng tao. Yung loving rule ng Diyos supposed to be na magmula sa atin ay hindi na naisa sa katuparan. Salamat kay Jesus Christ, the ultimate man, has regained the dominion we surrendered. May problema, may solusyon. At salamat sa Panginoon Kristo. Yung unang puntos na titignan natin is we have surrendered our God-given dominion. Whether we know it or we like it or not, alam natin o hindi, we have surrendered our God-given dominion because of disobedience. Okay. Ang dominion na ito ay hindi na sa pamuhay na ipapakita ng tao because, again, of disobedience. At from chapter 3, from the moment na Eve and Adam gave up this dominion, this authority through the wile of the devil, this plan was wrecked by God. By this situation in chapter 3, hindi na ito nakita. And right now, at present age, we exercise our authority in less than God-honoring ways. So, hindi na God-honoring yung ating pag-exercise ng authority eh. Ano ba yung authority natin? Hindi tayo mag-exercise ng authority kung wala itong kalakip na pangsariling interest.
kung titignan natin na sa mga nangyayari sa government, dami mga projects. Ano yung latest issue ngayon sa Pilipinas under the height of pandemic? Yung tinatabunan ng white sand ang Manila Bay at binabatikos ito kung if you are monitoring this. Okay. Now, ang daming mga batikos, bakit may budget pala, dinaan nyo dyan at ang daming naghihirap, nangangahikakos, na kailangan dapat sila matulungan, tapos may ganyan kayong project and everything there. Okay? So nagpapakita lang na yung dominion, yung authority ay hindi na nailalagay sa tama sa kapanahunan. And that's the problem actually. Okay? Na hindi na nalalagay yung authority na yan na supposed to maganda rin yung pakay actually. Okay? Pero sa kapanahunan parang hindi ugma, mga ganun ba? In which kaya nababatikos. Maganda yung pakay to beautify Manila Bay, pero sa panahong ito ay parang hindi akma sa kapanahunan because of the pandemic. Okay? At nandyan yung sinasabing tawag dito, yung diversion of funds and everything there, ganito, and everything there na nag-create ng mindset na hindi maganda. At maraming pangyayaring ito na nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi all over the world. Kasi ito yung result ng Genesis chapter 3. What happened to Eva and Eve and Adam. At naisa din lahi ito sa atin. People who are in the position, they dominate, okay, those whom they hold authority. Okay. Kunwari ako ang boss ngayon, tauhan ko kayo. Okay? I dictate everything. I dominate in a way na pati yung personal ninyo, yung ano nyo ay naapektuhan, I don't care. Ang mahalaga sa akin, may sakatuparan ko yung plano ko on myself. Mayroon akong sariling agenda. At yun po yung nagiging nangyayari. Kaya hindi na siya nagiging God-honoring. Ang mga tao ngayon, yung those who hold authority, na ano na yung mga tao parang nagagamit na lang sa personal interest ng mga taong nasa authority, in which hindi naman yun ang plano ng Diyos. God has given us the authority to take care of everything, to please everyone, to elevate everyone. Yun po yung rulership ng sinasabi ng Diyos na lahat ay makinabang, lahat ay maayos ang kanilang kalagayan. Ngayon, hindi na yun ang nangyayari sa buhay ng tao. Yes, we hold authority, but we have our own agenda, we have our own interests. Meron din namang nag-hold ng authority na hindi nila ginagawa yung sapat. Sige, I have my position, even though I will not do what is that but proper, holding my position, ang importante, sige lang, bahala na. So, ganun po yung tinatawag na pagpapabaya sa authority, sa dominion na yan ang binigay ni Lord sa atin. Why? Kasi ganun din yung naging attitude ni Adan. Yung nagpabaya na lang siya, na sumang-ayon na lang siya sa na inoffer niya yung ni Eva yung kanyang yung prutas at pinakain din sa kanya, na parang wala siyang reaction, no? Yun po yung pagpapabaya na nangyari. Kaya nagkaroon ng problema. Because sin turns us inward. Pagka sinabing sin turns us inward, pang sarili na lang yung ating nakikita.
we always do what we think is best for us. Selfishness. Okay. Isip ni Eva at Adan, sarili lang nila ang kanilang tinitingnan. Hindi nila ibinigyan ng pansin yung utos ng Diyos to take care of the garden. Hindi tinignan ng tao ngayon yung inutos ng Diyos to take over the world, take over the earth. It's either we overrule or we decide not to take responsibility. Yan ngayon ang nangyayari sa mundong ito. And that's the problem. And this situation, Jesus only could secure us or rescue us from this sick cycle of humanity. Nagiging sakit na ng tao ito. Okay? Yung abusive authority and abdicated authority or yung power. Yung palalong authority at saka yung pagpapabaya na authority. Yun po yung cycle na nangyayari ngayon. Kaya ang tao, since yun ang customary, yun ang nangyayari, ganun na rin ang attitude ng karamihan. Because of disobedience. Sa kalagayan po natin ngayon, in application ba ay sa inyong sariling kalagayan sa buhay, ikaw man ay nasa posisyon, ikaw man ay nagtatrabaho. Are you abdicating your work? Ibig sabihin, nagpapabaya ka ba? Are you doing the best that you can para maisagawa mo yung plano ng Diyos sa buhay mo? Or are you abusive enough yung authority na binigay ng Diyos sa atin? Do we fail to fulfill our responsibility? Do we neglect our duty? Or we resign from the position na nagiging pabaya tayo? What does this tells about parenting? Pag sinabing parenting, yung pangangalaga. Yung parenting kasi hindi lang applied sa pamilya, kundi yung pagiging parent yung pagiging responsible sa pagsasagawa ng buhay na ito. It's all about parenting. Kung paano mo inalagaan ang pamilya mo na maayos sila, dalhin mo rin ito sa trabaho mo. Dalhin mo ito kung saan. What does this teach us about parenting? Do we really take care of everything that God has created us to enjoy or not? In the interaction of our relationship with people, do we really keep relationship na maging kaaya-aya ito sa Panginoon Diyos? Makita or hindi natin na isasagawa ito? Ang sinasabi ni Lord sa atin is that mag-repent daw tayo sa imahe ni Adan. Ano ba yung imahe ni Adan? Yung naging passive si Adan sa nangyari sa Garden of Eden. Wala siyang reaksyon nung binigay ni Eva yung prutas at kumain din siya. Wala siyang ginawa. Okay? Naging passive si Adam that time. So, wag tayo ganon. Ayaw ng Diyos na maging passive tayo sa mga sitwasyon sa buhay na ito. And let us not also be like the serpent. Alam niyo yung ugali ng serpent, I cannot come up with the right term sa English. Yung ginamit lang ng serpent yung at present, wag tayong sumuko sa wiles of the devil. Wag tayong magpagamit sa pagkilos o nais ng dyablo. Bantayan natin yan. Wag tayong patukso.
Dahil si Eva natukso ng dyablo, kaya nasira yung plano na magandang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kung mayroon tayong nakikitang hindi tama, huwag tayong kagaya ni Adan na ano lang tayo, parang wala tayong ginawa. Di ba? Minsan mayroon tayong alam na mali pero nagbabaliwala lang tayo, which is kasalanan niya. Hindi yan napaloob sa plano ng Diyos to rule over the creation of God. Christ reestablishes humanity's rightful reign. So, salamat kay Kristo na nabasa natin sa chapter 5 sa Revelations 1 to 10. At first, sa beginning of chapter 5, nakita natin yung kabigatan, yung weeping, nabasa natin kanina, as written by John in the book of Revelation. At pagdating ng verse 10, nandun niya yung worship, joyous worship. Why? Dahil si Jesus Christ mismo ang nag-regain ng nasirang dominion. At sa pamagitan ni Kristo na reestablish tayo sa kaparaanan ng Diyos na plano niya sa buhay natin. Okay? At sa pamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng pagpapanumbalik sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Na tayo po ay vice-regent ng Panginoong Diyos Ama. At sa ating pagpapatuloy, as we were created to rule, yung general essence nito, general larawan nito mga kapatid, tayo mga tao ay inaasahan ng Diyos to rule over humanity. Okay? Kalakip na lamang itong creation niya lahat, yung mga birds, animals na sinabi doon sa Genesis 3. Pero ang tinutukoy ng Diyos dito, we were created to rule, ibig sabihin, tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, we were to rule over humanity. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, is for us to go and share the gospel of salvation. So yun po yung ultimate bottom line ng message ngayon. Okay? I-rule over natin ang tao, ibig sabihin, let's go and make disciples. Let's go and teach. Let's go and baptize people to be reestablished in the name of Jesus and to become a child of God. Para yung mga plano ng Diyos ay maisakatuparan muli sa buhay ng tao. We were created, you and I were created to merely rule over the world. Today we live in a world of brokenness. Amen? Today we live in a world of rebellion. Ang tinutukoy dito ay mga tao. Tao ngayon is broken. Malungkot ang buhay. People are rebellious against God. The message of this is, we were created to rule. We must bring the reign of heaven to earth. Dalhin natin yung responsibility, yung ruling control over human beings na tayo mga nakakilala na kay Kristo, tayo ang mag-rule over sa tao na dalhin natin ang message of salvation so that people will be reestablished again to God. Yun po pala yung bottom line of the message of God today. Na lahat ng tao ay ma-reestablish sa Panginoon Diyos. Because of disobedience, because of sin, nahiwalay ang tao sa Diyos. Yan po yung pakay ni Kristo sa kanyang work of redemption sa cross of Calvary. A work of salvation on the cross of Calvary. God will accomplish His purpose. Kanino? Through us. These 5
purposes of humanity na tinutukoy ni Lord sa atin, ng Diyos sa atin, may sa katuparan ito sa pamagitan natin. Therefore, let us both be passionate worshipers. Tayo mga nakakilala kay Kristo, let us continually be passionate to worship the Lord, to serve the Lord, and to be bold messengers of reconciliation. Pag sinabing bold messengers of reconciliation, sa lahat ng pagkakataon, we share the love of God. We share Jesus Christ. We share salvation through Jesus Christ. We share yung repentance para magkaroon ng reestablishment, salvation sa Panginoon Diyos. For that people will be worshipers to God. Dahil gusto ng Diyos, yung pinaka-purpose of God in creating humanity is for them to worship God. To worship God means to live holy and pleasing in fear to God. That's worship. So gusto ng Diyos ibalik ang lahat ng tao na matakot sa Diyos, alagaan ang creation ni Lord, at maging servant niya, at to rule over all human beings. To bring forth worship to Him. At maibalik ang lahat ng tao sa Kanyang presensya. And this is the message of the Lord. The bottom line of everything is that we were created to rule, and let us rule over humanity, and let us go and make disciples and share the gospel of salvation so that all people will become worshipers and to be reconciled with God. And that is the bottom line of the message of the Lord. Mga kapatid, natapos tayo sa series of messages sa message ni Lord na God's purpose for humanity. Sana po naging mahalaga ito sa atin. Tayong mga Kristiyano, let us not stop sharing the good news of salvation. Because the greatest thing na gustong makita ng Diyos is ma-reestablish ang lahat ng tao balik sa Kanya. And we are to rule over humanity, to bring them back to God. Brothers and sisters, mag-desisyon na tayo. Are we still living, wanting to live on our own, outside the loving rule of God, which is very chaotic? Hindi po magbibigay sa atin ng buhay na mapayapa at masagana. It's high time to think now na let us surrender this life and go back to God para i-regain natin yung dominion na ibinigay ni Lord sa atin to rule over His creation and to be a servant to bring back or to reconcile humanity to God. God bless everyone, at patuloy na maging matatag tayo. Huwag tayong magpabaya. Magpatuloy tayo at let's always connect to God at maganda po ang Kanyang mga nais at plano sa buhay natin. Magpatuloy po tayo. Thank you for listening. Thank you for receiving His message today. I pray that the Holy Spirit ay bubuin niya ng mas konkreto pa ito sa isipan ninyo at maging bahagi sa buhay ninyo. And let's go out there. Let's help one another to be a vice regent of God, to rule over His creation. God bless everyone. Have a blessed day. Amen. Amen.